Makapigil hininga ang nangyaring rescue operation sa Tunga, Leyte. Nung ang isang 12 anyos na bata, aksidenteng natuhog sa gate. Natatakot na nakakabahan. Nakita ko po yung kapatid niya. Tinanong ko po siya kung bakit siya umiiyak. Yung kuya niya daw po natusok doon sa may gate ng paaralan. Paano naman nangyari ito? Maililigtas pa kaya siya? Paano? May batang natuhog sa gate. Paano naman ito nangyari? Umaga nito lang August 13, pista noon sa bayan ng Tunga. Tumutulong noon sa paglilitsyo ng baboy si Clark nung inutusan siya ng kanyang auntie Corazon na magbigay ng donasyon sa simbahan. Naalala ko na mayroon akong sobre na i-offer sa simbahan. So, ang tatay niya mismo ang tumawag. Sabi niya, Clark, inuutusan ka ni auntie mo. Ang tarangkahang ito ng Tunga Central School, ginagawa ring shortcut ng mga galing ng simbahan at palengke. Ang school ay katapat lang ng church. Nakita niya ang kanyang mga barkada na naandun sa loob ng plaza. Nakasara naman ang gate. Iniisip niya na tatawirin niya ang gate. Nag-over the bakod si Clark. Pero paglundag niya, nawalan ng balanse at napakapit ang kanyang kamay sa bakal. Kaya natuhog ng spike o yung tusok ng gate ang kanyang kaliwang balikat sa lalim na halos 8 pulgada. Pagtungtong ko, pinabutlawan na ako tapos yung papasuan, tapos baga nataos na akong din eh. Nagsisigaw ako, tulong po. Para kung nakalutang, hindi ko alam, lakad ng lakad ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Awa lang po ako pag sa anak ko. Kasi mula nung baby pa siya, inalaga ako siya ng sobra. Tapos hindi ko alam na paglaki niya pala, ganun yung mangyayari sa kanya. Paano kaya kung hindi na may galaw niya yung isang kamay niya? Parang natatakot ako na makakaya ba niya yung ganun. Para may sign pagising niya, dyan agad siya tumulong sa naglilitsyon. Yung una niyang ginawa, tumutulong siya sa pag-ikot ng litsyon. Pagdating ng ilang oras, siya na yung natusok. Ang ama ni Clark na si Glenn, agad sinaklolohan ng kanyang anak. Sinubukang tanggalin ito sa pagkakatuhog sa gate. Sigaw lang siya ng sigaw, walang luha. Sabi niya, Papa, wag. Kasi sabi ko, itataas kita kasi tatagos na yung masakit, masyado masakit. Sakto namang dumaan ang fire brigade. Sinubukan nilang lagariin ang spike o yung tusok ng gate. Yung bata, lupay-pay na, pero hindi siya umiiyak. Pagtingin ko, walang dugo na tumatagas. Kaya sabi ko, okay to kasi hindi siya mauubusan ng dugo. Most likely, isa siyang reason kung bakit hindi siya nagbi-bleed masyado ng time na yun. Pwede kasi yung object na yun is yun yung mismo nakatapal or nakakover dun sa blood vessel na nagbi-bleed. Pero dahil hindi ito basta-basta nagawa, si Clark mahigit 1 oras nang nakatuhog sa gate hanggang ang mga rescuer sa katabing bayan ng Barugo tumulong na rin. O hinakso namin, kaso pag hakso yung gagamitin, matagal. Wala pang kaming nahiram na grinder, so sinubukan na muna namin na dahan-dahan lang kasi nasasakitan yung bata pag nag-vibrate yung bakal. Gamit ang grinder, maingat nilang pinutol ang bahagi ng gate na nakatusok kay Clark. Masakit, pag grinder, doon ako nasakitan kasi nga vibrate. Kakayanin kaya ni Clark ang kalbaryong ito. Pagpatak ng 1:00 ng hapon, nalagari na ang parte ng gate kung saan nakatuhog si Clark. Yun nga lang, nakatusok pa rin sa kanyang balikat ang spike o yung tusok na bahagi ng gate. Hindi siya basta nga pwedeng biglain ng tanggalin na parang huhugutin na lang. Ang ginagawa kasi dyan, slowly, little by little, iti-trace mo yung track niya. Kada open mo, we check for bleeders, we check for kung ano yung mga na-injure. Agad siyang dinala sa ospital at base sa x-ray,
Maswerteng wala siyang tinamaang vital organ. Makikita naman natin dito na ito yung penetrating part ng fence. Ito yung kanyang rib cage. Sir, there is still some distance between the rib cage and the penetrating object. 3 mga doktor ang nag-opera kay Clark matapos ang halos 5 oras. Matagumpay na natanggal ang bakal sa kanyang balikat. Yung kanyang injury no, doon sa pagkakatusok, wala namang ibang tinamaan. Pagka-open natin, pagka-inspect natin nung na-injure na part, clearly muscles lang talaga yung tinamaan. Yung deeper muscles, intact pa yung mga yun. We gave tetanus shots din, plus antibiotics din upon arrival sa ER. Po ako nang putulin ang kamay ko kasi baka hindi na ako makalaro. Tapos hindi maka-eskwela, tapos hindi na makakain ng mabuti. Ayon sa eskwelahan, may regular namang bantay ang gate. Nagkataon lang daw na nung nangyari ang aksidente, wala noong naka-duty dahil wala ring pasok noon dahil sa pista. Dineclare yun ng aming mayor na holiday kaya walang bantay sa gate. Ang ano namin ay yung gate ay i-redesign. Hindi na yung matutulis ang design niya. Yung pader kasi ganun din niya. Lalagyan na rin namin ng babala. Hindi po ako nag-over the backwood. Kasi baka po ako matusok. After po nung nangyari sa kanya, di na po talaga ako uulit na umakyat dyan sa gate niya. Nito lang Huwebes, nagpa-check up muli si Clark. Nilagyan natin ng drain kasi ang nangyari niyan, nagkaroon siya ng space. Sa mga bata na maglalaro doon sa may gate, iwasan natin na doon maglaro kasi napakadelikado nung doon maglalaro dahil pwede kang mahulog, matusok. Sa mga magulang naman natin na dapat natin bantayan lagi kung saan naglalaro yung mga anak. Pagsabihan natin kung saan sila pwede maglaro para maiwasang maulit yung ganitong mga pangyayari. Kaya pag subada ako, nagto ka mo agi. Tunay nga dalang kay bahay ka masugad ako, matusok. Ang mga bata, likas na mapaglaro at susubukan ang lahat ng kanilang makakaya. Kaya nga hanggat maaari, dapat gabayan at bantayan hanggang kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa.